Isang pinagpala at matagumpay po na pagbati po sa inyo pong lahat na mga gili po nating taga-subaybay dito po sa ating programang Tinapay ng Buhay. Ako po si Bishop Vic Rabara, ang inyo pong laging nakakasama, nag-aanyaya na sa tuwing tanghali tayo po ay magsama-sama sa ilang minuto na pagbubulay-bulay sa mga salita po ng ating Panginoon. Today is December 21 dito po sa Philippines. Sa inyo pong mga lugar, maaring December 20 pa lamang po sapagkat late po ang inyong time zone sa amin. And so wherever you are, in the Philippines, in Asia, in the US, saan man po kayo, thank you for joining, thank you for watching, at huwag niyo pong kalilimutan po na mag-like, and of course, nga po'y nawa po ay mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Vic Rabara. Share that to your friends para sila rin po naman po ay maaring mapagpala sa ating pong programa na kanilang maririnig at kanila pong mapapanood. Ilang araw na lamang po ay nariyan na ang pagdiriwang ng tinatawag na Araw ng Kapaskuhan. At least sa loob ng isang taon ay meron tayong pagkakataon na ipagdiwang alalahanin ang kapanganakan ng Mesyas, ang Kristo, ang ating tagapagligtas na ang ating Panginoong Jesus. Lagi kong sinasabi, wala naman po sa banal na kasulatan kung anong araw at buwan siya ipinanganak. Ang mahalaga, meron tayong pagkakataon na alalahanin, pasalamatan, purihin at balikan ang kasaysayan sa kapanganakan po ng ating Mesyas, ang ating Panginoong Jesus. Sa inyo pong lahat, advance, Merry Christmas po. At naway magkaroon kayo ng isang maligaya, makabuluhan na pagdiriwang kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Dito sa Acts chapter 2. Acts chapter 2 verses 42 hanggang verse 47. Mga Gawa, Kabanata 2, talatang 42 hanggang 47. Acts chapter 2, verses 42 to 47. Ganito po ang ating mababasa sa English Standard Version. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. Let me repeat that, verse 44. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple, together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number, day by day, those who were being saved. Ang Book of Acts ay isinulat po ni Dr. Luke, na kung tutusin po, ito po ay kadugtong po ng kanyang gospel, at yun po yung gospel according to Luke. At ito pong Book of Acts ay isang libro patungkol po sa kasaysayan ng Church ni Jesus.
mula doon sa kapanganakan ng church sa Jerusalem hanggang sa ito ay nanganak, dumami ng dumami, hanggang sa mapunta na po sa iba-ibang mga lugar. Tatandaan natin yung sinabi ni Jesus Christ, na sinabi niya, "And you shall receive power when the Holy Ghost shall come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth." Ito po ay nangyari dahan-dahan. Jerusalem, they evangelized Jerusalem, and then Judea, and then Samaria, and then unto the ends of the earth. In other words, ang sharing, proclamation of the good news o the gospel of Jesus Christ ay makikita po ninyo na hindi lamang pong nag-concentrate doon sa Jerusalem, sa Israel, kundi ito po ay kumalat. The kingdom of God ay talagang lumaki ng lumaki ng lumaki hanggang sa nakarating din po sa Pilipinas more than 100 years ago. Ang evangelical born-again Christians na galing po sa Amerika ng mga missionaries ay nakarating din po sila dito at they proclaim, they shared the gospel of Jesus Christ at maraming mga Pilipino ang sumampalataya at tayo din po na mga Kristiyano ngayon ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, tinanggap natin ang mabuting balita. Going back to the text, dinescribe ni Dr. Luke ang characteristics ng early church, batang-batang church. Ilang taon pa lamang po na church ito sa Jerusalem at ito yung kanyang nakita. Ito yung kanyang na-substantiate. Ito yung kanyang naobserbahan, nakita at kanyang inirecord doon sa kanyang libro. At ang sabi niya, ang mga apostles, mga disciples, basta yung mga sinasabing Christians, ay nagpatuloy sila sa mga katuruan, nagpatuloy sila sa pagtitipon-tipon, at yung pagdiriwang, pag-aalaala doon sa kamatayan at pagpapahayag ng pananampalataya na babalik ang Panginoon, breaking of bread, and prayer. Yung apat na yon, sila'y tinuruan ng mga salita ng Panginoon, sila'y nagkakatipon, sila ay nagdiriwang at sineselebrate nila yung Lord's Supper o Communion, and then of course prayer. Napakaganda na mga katangian ng mga Kristiyano. At nawa hindi lamang noon, kundi dapat hanggang ngayon. And let me say to you, my brother, my sister watching this broadcast, kung sinasabi mong ikaw ay Kristiyano, dapat na makita sa iyo ang mga bagay na ito. Dapat na makita sa iyo ang mga bagay na ito. Na ikaw ay nakikinig sa mga pangangaral. At yung pakikinig mo sa pangangaral ay pakinggan mo yung spiritual leaders mo sa church. Kasi ako'y naniniwala na ang bawat nagsasabing siya'y Kristiyano ay merong dapat siyang kabibilangan na isang local church. Local church. At kung may magsasabing siya'y Kristiyano pero wala siyang kinabibilangan na isang local church, yan po ay malaking kontra. Malaking pagkakakontra. Ano po? In other words, if you say that you're a Christian, in other words, kabilang ka sa isang spiritual family at yun yung church. Sapagkat paano mo masasabing Christian ka na hindi ka naman kabilang dun sa grupo na nagsasabing mga Christian? Ano po? Pangalawa, mahalaga yung fellowship. Pag ang isang tao nagsasabing Christian siya, dapat makita sa kanya yung tipon-tipon sa kapwa niya mga Kristiyano. Ano po? Hindi niya dapat wawalain yan. Kaya yung mga nagsasabing Christian na hindi dumadalo sa fellowship, hindi dumadalo sa mga pagtitipon, hindi dumadalo sa mga gatherings, that is also a big question mark kung sila ba talaga ay totoong Kristiyano. Sapagkat ito pong mga binanggit ni Dr. Luke ay mga katangian ng totoo na mananampalataya, totoo na mga Kristiyano. Let me ask you a question. Meron ba kinakitang isang tao dyan sa kalsada o kung saan man dyan tinanong mo kung sino ang kanyang mga magulang, sinabi niya wala siyang tatay, walang nanay? I don't think so.
medyo may tama lang sa isip po yun. Meron ba kayong nalaman na isang tao na wala siyang kinabibilangang pamilya? Wala po tayong makitang tao na wala siyang kinabibilangang pamilya. I-deny man niya yon, pero meron at meron siya dapat kabibilangan na isang pamilya. At dito pa yung sinabi ni Dr. Luke, yung pong breaking of bread. Talagang kanilang binabalik-balikan yung gawa ng ating Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo at at the same time pagpapahayag ng pananampalataya na muli siyang babalik. Ito po ay napakahalaga din sa buhay Kristiyano that we remember, we celebrate what Jesus did on the cross, and as a manifestation of our faith that we are waiting, we are anticipating for His coming. At yung panguli sinabi, prayer. Ang isang totoong Kristiyano nananalangin. Ang totoong Kristiyano ay sumasama sa mga gatherings ng mga Christians to pray with them. Kasama siyang dumadalangin. Bakit? Kasi kasama siya dapat sa isang local church. At dito ko po nakita, dahil sa ganito po ang kanilang characteristics, ito yung nakita ko sa verse 44 na gusto kong bigyan ng diin. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings, distributing the proceeds to all as any had need. Tingnan niyo po yung manifestation ng totoong Kristyanismo sa puso. Ang sabi po ay nagtutulungan sila. They share their blessings. They share their favor na nare-receive sa ating Panginoon. Talaga naman pong, ang sabi po diyan ay tinutulungan nila yung mga may mga pangangailangan. Ang ginagawa, kung ipagpapatuloy natin ang pagbasa sa next chapters, yung mga Christians, kapag meron silang gustong ipamahagi sa mga kapatiran, ay idinadaan nila sa mga apostol. Bakit? Kasi yun yung mga spiritual leaders nila. They recognize spiritual leaders in the church. They recognize the structure of the church. And so, yung kanilang gustong itulong sa mga may pangangailangan ay dinadala nila sa mga apostol. At ang mga apostol po ang nangangasiwa sa pagbabahabahagi po ng mga blessings sang-ayon sa pangangailangan ng mga tao. Several years ago, nung ako po ay nasa seminary, ay yung professor po namin sa Transformation Theology, ang kanyang sabi ay, kung sa isang church daw po at merong isang miyembro sa church na hindi makapagtapos ng kolehiyo, ang sabi ng aming professor, may problema ang church na yan. Let me repeat what he said. Hanggang ngayon hindi ko po makakalimutan. Sabi niya, kung sa isang church, merong isang estudyante na hindi makakatapos sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo, may problema ang church na yan. In other words, yung isang miyembro para makapagtapos ay hindi man lang matulungan ng church. Yan ang ibig niya sabihin. And so, dahil pag hindi siya makagraduate, hindi matulungan ng kanyang spiritual family, may problema talaga ang church na yan. In other words, hindi talaga sila nagtutulungan. Dito po yung binabanggit dito ni Dr. Luke is the importance of communal living. Let me repeat, communal living. Yung isang puso, damdamin, kaisipan na nandyan sa kanilang mindset, sa kanilang buhay, na dapat sila bilang isang community, bilang group of believers, ay magtulungan sila. Nagsusuportahan sila. Talaga naman pong kung ano yung kailangan ng mga nangangailangan ay they see to it na talagang natutugunan. Oh, how we wish na lahat ng mga churches ay ganito. Natutuhanan na nagtutulungan, tutuhanan na nagsusuportahan sa isa't isa. Lagi nating naririnig kapag tayo po ay pinagpapala when we are blessed by God, anong sabi? Don't raise the standard of your living, but raise the standard of your giving. Pag ikaw tayo po nagpapala, huwag mo nasahin na palaki ng palaki pa ang pagpapala mo. Nasahin mo daw na palaki ng palaki ang iyong pagbibigay. Yun ang maganda. Sa akin po, hindi ako believe sa mga
nagsasabing Kristiyano na puro palipad sa FB, puro palipad sa kanilang post na ganito, may panibagong bahay, may panibagong sasakyan, ganito, lumaki yung ganito, na hindi mo naman maramdaman ang kanilang pakikiisa sa church. Hindi mo naman makita na ginagampanan nilang kanilang tungkulin bilang isang Kristiyano, at hindi mo na makikita yung communal spirit na nasa sa kanila. Why? In the first place, they don't belong to any church. They don't belong to any local fellowship. Paano nila may papadama ngayon ng pagmamahal sa kapwa nila Kristiyano, wala naman silang kinabibilangan. Mga kapatid, ito pang yung kapatid kaibigan, nagpapaalala sa ating lahat, yung kahalagahan to be a part of a local fellowship, to a local church, na doon mo ngayon mararamdaman yung pagmamahal, doon mo mararamdaman ang pagpapatawad, doon mo mararamdaman yung suportahan sa isa't isa, doon mo mararamdaman yung pagtutulungan, pagpapalakasan sa isa't isa, versus na ikaw ay nagsasabing Kristiyano pero hindi ka kabilang sa isang church. Napakadelikado po. At ito po ang matindi. Pag meron kang problema, magkakaroon ka ng matinding problema, kanino ka tatakbo? Kanino ka pupunta? Kanino ka hihingi ng prayer? Kung kanino ka lang hihingi. Kung kanino ka lang hihingi na pastor ng tulong. Kung kanino ka lang hihingi ng payo. Bakit? Sapagkat alam mo sa sarili mo that you don't belong to a local church. And let me say, kapag hindi kabilang sa isang local church na nagsasabing Kristiyano, may problema po. May problema. May problema. At habang may pagkakataon, i-correct po natin. Habang may pagkakataon, consider your ways. Tingnan mo yung ginagawa mo, kung biblical pa ba o hindi. Tingnan mo yung behavior mo, kung ito pa ba ay in consonant with the scripture. Habang may pagkakataon, let's amend our ways for the glory of God. Muli, paalala po sa ating lahat, yung communal living ay napakahalaga, na kung saan ay maramdaman ng suportahan, pagmamahalan sa mga magkakapatid. At yan nagaganap din po yung pagpapalakasan sa spiritual, yan nagfe-fellowship tayo, nagkakatipon tayo, we celebrate what Jesus did on the cross, sa communion, and we pray for one another. Tularan natin po ang mga Kristiyano sa Book of Acts. Maraming salamat, at ito po ang inyong kapatid, si Bishop Vic Rabada, nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon, and shalom to everyone.